gusto mong maging healthy at gusto mo rin na mag-lose ng weight, hindi enough na nakatutok ka lang sa pagkain ng kakarampot na carbohydrates. Kailangan kumakain ka rin ng enough na protein everyday. Pero paano ba natin malalaman kung ano yung enough na protein para sa'yo? Pagdating sa ating protein requirement, magkakaiba yan. Depende sa iyong weight, depende sa iyong lifestyle, at depende rin sa condition ng iyong health. Kaya, tuturuan kita in 3 steps kung paano malalaman kung gaano karaming protein ba yung kailangan mo everyday. Step 1, alamin mo muna kung ano ba yung timbang mo in kilograms. Usually naman sa timbangan, meron ng 2 unit yan, pounds at saka kilograms. So this time, doon tayo magpo-focus sa kilograms. If in case naman wala kang access sa timbangan na merong kilograms tapos pounds lang yung available, don't worry. Kailangan mo lang i-divide yung weight mo in pounds to 2.2. For example, ang weight mo is 110 pounds. I-divide mo lang siya sa 2.2 para makuha yung weight mo in kilogram, which is 50 kilograms. Step number 2, assess natin kung ano ba yung lifestyle mo at health condition. Yung range kasi ng grams ng protein per body weight mo in kilograms is nakadepende sa activities, sa health, and sa lifestyle mo. If, for example, you are someone na healthy naman ang pangangatawan pero normal activities lang yung hindi nag-e-exercise, ang daily protein requirement mo is mag-range from 1.2 to 1.5 grams. If you are someone naman na active, medyo mabigat yung ginagawa per day, pwede nating iangat yon ng 1.6 to 1.7 or kahit iangat mo pa siya ng 1.8 grams per body weight. Pero if nagbubuhat ka, yung tipong nag-exercise ka talaga ng strength training, resistance training, kailangan mo siyang iangat pa ng 2 grams to 2.2 grams per body weight. So to compute, ganito lang siya kasimple. If, for example, you are someone na normal naman yung katawan, hindi nga lang nag-exercise kasi busy sa trabaho, so dun tayo sa mababang range lang, dun sa 1.2 to 1.5. If, for example, ang weight mo is 50 kilograms, si 50, imumultiply mo lang siya by 1.2. 50 multiplied by 1.2, that's 60. 60 grams ng protein, yung minimum na requirement ng katawan mo per day. Para naman sa maximum, kukunin natin yung range niya, which is 1.5. So, 50 kilograms, which is your weight, times 1.5, which is yung grams ng protein na kailangan ng katawan mo, that's 75. So, ibig sabihin, ang range ng protein requirement mo per day is 60 to 75 grams ng protein. Kaya lang, if you are someone naman na mayroong kidney problem, hindi applicable sa'yo yung mga ganong digits or mga ganong values. Dapat kasi nasa lower side ka, yung mas mababa pa ng grams ng protein per body weight mo or per kilogram ng body weight mo. So, nagre-range yan from 0.6 to 0.8. Ibig sabihin, for example, kung 50 kilograms ka, 50 times 0.6 hanggang 50.0.8. Or as much as possible, bago nyo ito gawin, mas maganda since meron problem ang inyong kidney, consult muna natin siya sa ating doctor para sure at saka para may guidance tayo. Ngayon na alam na natin yung range ng protein requirement natin per day, alamin naman natin kung ilang grams ng protein ba meron sa mga pagkain. Kaya proceed tayo ngayon sa step number 3. Ilang grams ba ng protein meron sa mga pagkain na kinakain mo everyday? Ang 100 grams ng chicken ay hindi katumbas ng 100 grams ng protein. Hindi po ganun yun ha. Magkaiba po yung protein sa timbang ng karne na kinakain ninyo. 100 grams ng chicken breast na hilaw ay mayroon lamang 30 grams ng protein. Sa pork chop naman, 150 grams, meron lang siyang 30 grams ng protein din. So no, yung grams ng protein is hindi po katumbas ng timbang ng karne. Kaya dapat familiar tayo sa mga to. Yung isang peraso naman ng itlog, nagre-range siya from 6 to 8 grams ng protein, depende sa size. Tapos, yung giniling na baka, yung 80% lean, mga nasa 25 grams ng protein naman yon. Balikan natin yung example kanina. If you are someone na 50 kilograms, tapos normal daily activities lang, yung protein requirement mo per day is nagre-range from 60 to 75 grams. Since ang 100 grams ng chicken breast ay mayroong 30 grams ng protein,
protein. Kung kakain ka ng 200 grams ng chicken breast, na-meet mo na yung minimum na protein requirement mo per day. Kung sasamahan mo pa yan ng isa or 2 piraso ng itlog, mas maganda. Kasi nandoon ka pa rin sa range na 60 to 75 grams ng protein. Pero hindi naman kailangan na galing lang sa isang protein source yung kakainin mo. Pwedeng kakain ka ng 100 grams ng chicken breast, tapos dadagdagan mo ng giniling na baka o kaya ng beef patty, tapos magdadagdag ka pa ng itlog. Basta dapat all in all, kapag kinombine lahat ng kinain mo, yung protein mo nagre-range from 60 to 75 or kung ilan man yung requirement ng katawan mo based dun sa computation na binigay ko kanina. By the way, yung pagtimbang sa karne, tinitimbang po natin siya ng hilaw, hindi po kapag luto na. Kaya huwag kayong matakot dun sa parang 200 grams ng chicken breast kasi di ba parang ang dami nun. Pero hilaw kasi yon. Pag naluto naman yan, kukonti naman. So hindi naman siya ganun kadami talaga. Kaya lang, pagdating sa chicken, hindi po siya pare-pareho na 30 grams per 100 grams ng karne ha. Chicken breast lang po yon. So, pag sa chicken breast, nagre-range yan from 30 to 31 grams ng protein. Depende pa yan kung may balat or walang balat yung kakainin mo. Kapag sa chicken thigh naman, nagre-range siya from 23 grams to 25 grams ng protein. Again, depende kung merong balat o kaya pag wala. Kapag meron, medyo mas mataas siya. Tapos kapag drumstick naman, mga nasa 23 to 24 grams ng protein. So, depende pa yan sa part ng karne at saka sa type ng karne na kakainin mo. At tandaan, daily protein requirement po yun. Hindi po siya per meal na protein requirement. If, for example, every day kumakain ka ng 3 times a day, tapos yung minimum protein requirement mo is 60 grams, ibig sabihin, sa 60 grams, i-divide mo siya into 3. Or pwede rin na hindi siya naka-divide ng 3, basta all in all, total per day is naka-minimum na 60 grams. For example, for breakfast, pwedeng 10 grams ng protein lang yung kakainin mo kasi kumain ka lang ng 2 itlog. Pero pagdating sa lunch, makaka-40 grams ka naman ng protein. Tapos, pagdating sa dinner, yung kulang pwedeng kainin mo para makompleto mo yung sa isang buong araw. Yun nga lang, kung ikaw ay naka-OMAD, kailangan mong kainin yon in one sitting kasi nga 1 meal a day or once a day ka lang kumakain. Sobrang laki kasi ng role na ginagampanan ng protein sa ating katawan. Kung kayo ay nagpapapayat, kailangan nyo ng protein. Kasi kung hindi, kasama sa water weight na natatanggal sa inyong katawan, kapag kayo ay naglo-low carb, sasama rin po yung muscle ninyo. Yun yung muscle wasting na tinatawag natin. Etong si protein, tumutulong rin yan sa creation ng enzymes at saka hormones natin sa katawan. Tumutulong rin siya sa wound healing, tumutulong rin siya para sa healthy joints at saka bones ng ating katawan at marami pang iba. Lalo na dun sa mga naglo-low carb na naglalagas ang buhok, baka protein yung kulang sa'yo. Doon sa mga naglo-low carb na ang pangit ng skin, parang ang tuyot tignan, parang tumanda tignan, baka protein yung kulang sa'yo. Kaya tandaan ha, sa low carb way of eating, hindi lang po si carbohydrates at sugar yung binabantayan natin. Kain tayo ng enough protein per day para ma-reap natin lahat ng magagandang benefits with low carb. Kung kailangan nyo ng tulong dahil beginner kayo at hindi pa alam kung paano ito sisimulan or palagi kayong data pa, kaya kailangan ng guidance. Meron akong mga online courses at e-books na pwede ninyong i-access or i-download. Yung link ilalagay ko sa comment sa ibaba o kaya sa description sa ibaba. If you are someone naman na nakakapag-low carb, kaya lang nakakasawa na kasi yung mga recipes na paulit-ulit din yung niluluto, meron din akong mga recipe e-books para sa inyo. So lahat, link nakalagay lang yan sa ibaba. Check nyo lang. Tapos, ayan. Kung meron pa kayong mga questions or kung gusto nyo mag-request ng copy ng kung ilang grams ng protein meron sa 100 grams ng karne, comment lang kayo sa ibaba. Pero kung hindi nyo na kailangan, edi okay lang. For more questions, again, comment lang kayo sa ibaba. Babasahin natin yan isa-isa tapos i-address natin sa mga susunod na videos. Thank you so much for watching and have a good day! Bye!